You are one silver lining. Panoorin ho natin. Okay, so, eto na ngayon. Ang kanilang pinag-aawayan ay silver daw na nangitim. Pero, ang alam ko, ang silver ay talagang nangingitim. Yes. Ayon. Tingnan natin kung saan sasanga-sanga ang kwentong ito. O eto na, hindi siya makamove on sa ginawang panloloko daw sa kanya ng taong pinagkatiwalaan niya. Cheryl, humarap ka na. Ano ba yan, Cheryl or Shirley? Shirley po. Shirley, okay. Bihira lang talaga tayo magkaroon ng guest na hindi, na hindi nangangailangan ng pustiso, no? Bihira kompleto. O, bibihira lang talaga yung kompleto talagang, yung estadistika talaga na 72% ay may problema talaga sa ngipin sa Pilipinas. 72%. Yan nga, may ipin ako, kung nalasing ako, Nalasing, nalaglag. naano ko, hindi ko malaman kung saan na... Hindi mo alam kung saan napunta. Meron kaming palibreng papustiso dito, nanay. Ay, sana. So, meron tayong maibibigay sa iyo. Magbubuhay na naman, 35 years old. Ayan. So, ito pong si Aling Shirley, tatanungin na natin, ano ang problema niyo? Ma'am, meron po akong kumari at isang kapitbahay na sinamahan ng kumari ko, yung kapitbahay ko na magsanla ng kwintas at saka singsing. Pero palibasa, kumari ko siya, pinagkatiwalaan ko siya. Hindi ko na inantinig na kung peke man o ano. Di ngayon, nung binayaran ko na pagkalipas ng 3 araw, napansin ko yung singsing nangitim. Oo, nangitim siya. Pero yung kwintas, okay. Totoo, yung singsing. Wala naman ako paggagalingan ng pera na yun, kundi naglalabada lang ako, nangangalakal. Siyempre, napakahirap sa akin. Magkano ba ang sangla? Bakit? 300 lang naman, madam. Pero 300. napakahirap naman yun. Di, hinanap ko siya, hindi ko siya makita. Nagtago na. Nung isang araw, nakita ko siya. Sabi ko, yung singsing na sinalaw sa akin peke. Ay, hindi peke yun. Totoo yun. Paano nangyayaring totoo? Nangitim. Eto, kako singsing mo. Sabi ko sa kanya, bayaran mo kako sa palitan mo. Ay, wala akong ipapalit. Eto ang bayaran. Saka sabi ko, tubusin mo na lang yung kwintas. Wala rin akong pera. So, kung ayaw mong tubusin, ibibinta ko to. Ibinenta ko ngayon. Wala akong pera eh. Nako. Bininta ko ngayon. Nangangailangan ng pera dahil ang asawa ko may sakit. Pambili ko ng gamot sa asawa ko. Walang trabaho, kundi ako lang ang naghahanap buhay. Paano ka ako makakatubos ng aking alas? Namumukpok kaya tayo. Wala raw naman siya pera eh. Wala akong magawa, madam. Wala siyang pera. Antayin ko na lang siya na mamukpok. Bago niya ako Alam mo, kung namumukmuk siya, di malaki dapat ang kita niyan. Madam, hanggang sa ngayon, ilang buwan na, 7 buwan na, ang ginawa ko, ibininta ko na lang si Quintas. Ayun, okay. So ngayon, siya rin galit kasi syempre yung halaga nun, mas malaki naman sa 300. Oo, di ba no? Parang ganon. Parang ganun Oo. Pero matagal mo nang kakilala, kaibigan mo siya. Oo. Pero ano po ba kayo, sanglaan ng bayan? Ano ba kayo? May sanglaan talaga kayo? Hindi naman, madam. Hindi, Kasi pero pinagkakakitaan mo yan bilang negosyo. Kasi madam, ako nangungupahan ng bahay. Kumbaga sa yung pambayad ko sa bahay, pinaiikot ko lang para naman yung madagdagan. Correct. So meron kang pa-interes. Kasi sa regular na sanglaan, may interest yan. Opo. Magkano yung interest nyo? Sa 350. Ayun. Oo. Magkano yun? 5? Gano'ng kalaki yun? Oo. Sa 300? 50 lang ano ko sa kanila. So, nasa ano yan? Oo. Nasa mga 15%? 15%, yes. More than 10%. More than 10. Itong buwan lang nakasanla. Ayun, 15%. Okay. Naku, tatanungin natin Sa mamaya. 1,000 Alam ko naman, bawal yung ganong kataas. sa 1,000 naman, 100. Ayun. So 10%. 10% na. Oo, 10% 100. na. Ayun. So ngayon, kaya binenta mo na lang kasi hindi Opo. na rin nababayaran ng Opo, interest. may sakit din ang asawa ko, kailangan ko ang pera. Anong sakit ng asawa nyo? Nabulag nga po yung mata eh. Diabetes. Upo. Ayun ang problema, diabetes. Kaya ako na lang naghahanap buhay. Isa pa, wala akong anak. Pero
itong inyong sanglaan, may mga dokumento? Kasi sa Wala actual po. na sanglaan, merong mga kasulatan. Yes. Kung magkano dapat, Wala po. kailan, tubos, Ano, tiwala na lang, tiwala. tiwala. Tiwala lang po. Okay. So ngayon na sinisingil ninyo, siya pagalit. Opo, nagagalit ba? Sabi ka, pinagaan ba yun? Interesan ko rin yung alas, Pinag-interesan ko yung alas mo. Ano ba yung gano'n ba kamahal yung alas mo? Yung isa, peke. Ayun, okay. Masama ang kanyang loob dahil pinagbibintangan siyang nagsangla ng pekeng singsing at kwintas. Gina, humarap ka na. Ayan, si Gina. So, Gina, ano sa tingin mo ang problema? Ma'am, yung sinangla ko po sa kanyang silver po na kwintas at singsing po, yun po talagang tunay. Tunay. Tunay na tunay po. Okay, Hindi. na silver. Apo, Or tunay po silver. saan mo nakuha yun? Namana mo Yun ba? po, Binili mo? Ma'am, yun po yung regalo po sa akin ng anak ko ng birthday ko po. Yun po yung may halaga po sa akin. Sinungaling! Kaya Nahabol ko po sa kanya yung silver na po yun. Ayun. Saka singsing. Ang kanya, ang isinangla mo ay singsing at Kwintas Pero yung kwintas na ay parang okay lang. Okay, talagang totoo yun. Tapos yung Ako din, singsing, tanda ko to, pinaghihinalaan niyang peke kasi sisinungaling pa ako. nangitim. Hindi ma'am, tunay po yun. Paano magiging peke? Just nga, di ba? Tunay? Di ba? Muna, sandali. Tanda. Kwintas, Ang kabata-bata mo yan. Ano yan? Ikaw, kalulungan mo pa ako. Hindi ka na sinungaling. Dalawa kayo na kumari ko. Mari ma, Pwede sinungaling. pala yung sinala nyo. Ano ako eh. Ano ako makan? Kaya pala nagkakaubusan ng ngipin. Kaya pala nagkakaubusan ng ngipin sa kanila. Kalaban. Ay, kalma. Ay, kalma. Hawakan nyo kung gano'n na mga kalaban. Okay. Donita, ano yung ginagawa mo dyan? Nilalak ko na, madam. Nilalak ko na ating ko rin pa. Di na makatayo. Oh, ayan, ha? Ayan. Nakalak na Okay. tayo. Nay. Okay. Nay, kalma na, ha? Nay. O, teka muna. Meron tayong resolusyon dito kung kayo'y tatahimik pareho. Meron ako sasabihin sa'yo, Nay, ha? O, meron ako sasabihin sa'yo. Ano? Okay ka na? Oo. Okay ka na? Hindi na kailangan ng bouncer? Kulang ang 2 tao sa inyo. Nay, alam ko ang alahas. Kasi bumibili din ako niyan. Opo. Ang tunay na silver po, ang tunay, ay nangingitim. Nanay, nangingitim po talaga ang tunay na silver. Kaya merong tinatawag na silver polish. Iba ang silver sa ginto. Kaya ang ginto ay mas mahalaga ang presyo, yan ang hindi nangingitim. Pero ang tunay na silver ay nangingitim at mayat maya, kailangan mo siyang linisan. Ayun. Ito ngayon ang nagiging problema, Nay, na gustong maghanap buhay ng marangal pero walang training doon sa pinasok na negosyo. Ang karaniwan sa mga pawn shop, ang pagkakaalam ko, may mga ano yan, pangkilatis. Kung tunay ang ginto, ang diamond, Tama. ang kung ano-anong bato, silver, kinikilo yan. May kiluhan pa yan. At may presyo sa bawat kilo sa totoong pawn shop. O, so ang problema, usapang magkaibigan lang, usapang magkapitbahay. Ayun, kaya dahil walang training si Aling Shirley sa kanyang baka akala po ninyo ay peke. Pero ito yung peke talaga din ay nangingitim din. Okay, paano ngayon natin malalaman kung yun ay totoong silver or pekeng silver? Kasi pareho yung nangingitim. Yun. So, ikaw naman, bakit mo ba kinailangang isangla ang kwintas at Walang-wala saka po, walang-wala talaga. Wala rin mga pangkain. wala nang pagkain? Wala Ilan nang ang anak mo? 14 po. Ay! 14? Opo. 14? Opo. Bakit umabot ng 14? 4 po ang tatay nila. 4 ang tatay. So, tigilan. Tigilan kada asawa. Sa una po, 6.
Sa pangalawa, 4. Sa pangatlo, 2. Pang-apat, 2 rin. Kaya naging 14 po. So ngayon, iniwan lahat ng anak mo sa'yo. Walang natirang lalaki. Opo. So anong pinagkakakitaan mo para mabuhay ang mga anak mo? Sideline lang po. Kung ano lang. Sideline. O ano yung sinasabi ano naman yung sinasabi ni Aling Shirley na nagbebenta ka ng sarili mong katawan? O, bakit? Kung nagbebenta ko ng katawan. Oo. O, Kahit diba? sa matanda na magkita ka Maganda ng ka katawan. Itsura mo siya. Matanda Oh, ka ng oh, katawan oh, mo. oh, Hindi naman ang flawless. Ay, Bata lang mukha mo. Bata Tanda mukha lang ko. mukha ko. Oy, Pero tingnan mo maglandalan naman yung tayo. katawan ko, Kasi sa katawan matanda mo. sa atin. Ha. Parang di ba Mukha mo bibili lang ng lalaki? bata. Ikaw wala nang bibili matanda ka, nagurangis ka. Makunat ka na sa balalekoy. Okay, pero eto pala, idadagdag ko lang maliban dito sa sinasabing nagbebenta siya ng kanyang sariling katawan para kumita. Yung silver, balikan natin ang silver. Yung tunay na silver, nangingitim po. Yung hindi tunay na silver, nangingitim din. Hindi porket hindi nangingitim ay silver. Kasi yung stainless steel, kung yan ay hindi tunay na silver, stainless yan, hindi yan nangingitim. Madam, ano lang po ako Yung kwintas, pinatingnan ko po sa pawn shop, totoo. Pero yung sing-sing, talagang hindi. Pinatingnan mo fake sa talaga. pawn shop. Dalawa po silang nagsanla yung kumari ko. Inamin sa akin ng kumari ko na, fake it talaga yung sing-sing. So pinatingnan nyo sa pawn Oo. shop. Okay, alamin natin mula sa ating trio tagapayo, Dr. Love, ano ang nakasaad sa salita ng Panginoon tungkol sa pagsasangla at pagbebenta ng laman? Ang nakikita ko rito, everyday, parang bunga ito ng kahirapan. Hindi na matatapos ang problema natin sa kahirapan. Kaya kailangan kumilos tayo. Gumawa tayo ng ibang paraan para maka-catch up tayo dun sa pangangailangan natin. Meron tayong dapat baguhin sa buhay natin. Now, prostitution. Meron tayong 2 kasalanan. The sin of commission and the sin of omission. Okay? Yung bagay na magagawa sana natin pero hindi natin ginawa, kasalanan yun. Ano? Pero yung ginawa natin dahil gusto natin gawing kasalanan, that's a sin of commission. No? Matagal ng panahon pa ng Sodom and Gomorrah, and even Sodom and Gomorrah, mas matanda pa yung prostitution. Bakit? Kasi napakadaling kumita. I think it's about time. Pag-isipan natin, mahalaga ba sa atin ang relasyon natin sa Diyos? Sa inyo lang yun, ano? Sa atin, personal po yan. Personal. Sa ating lipunan, hindi namin kayo mahatulan. Pero may masasabi kami sa uri ng ginagawa ninyo na maaaring maka-apekto sa lipunan. Kung hindi maganda, pwede na tayo magbago. Mabait ang Diyos. Mabait ang Diyos, mga ate. Hindi tatandaan ng Diyos ang kasalanan nyo. Nililimot niya yan. Bibigyan ka ng panibagong pagkakataon. Bibigyan ka niya ng biyaya, siksik, liglig, umaapaw. Isuko mo lang ang sarili mo sa Kanya. And that's a new life. Thank you, Dr. Love.